Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Gusto ko lang ibahagi itong aming karanasan ng aking asawa. Tawagin mo akong Del. At ang asawa ko naman ay si Sam. 12 taon na kaming kasal. May maayos na trabaho, may sariling bahay at sasakyan. Maayos naman ang buhay namin. Isa na lang talaga ang kulang. Hindi kami mabiyayaan ng anak. Sinubukan na namin ang lahat. Doktor, dasal, pero ayaw pa din. Dumating na kami sa puntong nawawala na kami ng pag-asa. Kaya isang araw, si Sam ang unang nagsabi na, paano kung mag-ampun na lang kaya kami? Hindi ako agad sumagot. Kailangan yon ng mahabang panahon para pag-isipan. Naaawa ako sa asawa ko sa tuwing pinapaulit-ulit niya ang tungkol sa pag-aampon. Kaya naman, napapayag na din niya ako. Kinabukasan, pumunta kami sa isang malapit na ampunan. Marami kaming nakitang bata doon, pero napukaw ang atensyon namin sa isang batang babae. Mga 5 taong gulang siguro. Maganda ang muka, maputi at mahaba ang pilik mata. Tahimik lang siyang nakaupo sa sulok. 2 taon pa lang po ang bata na yan nang dalhin siya dito sa amin at hanggang ngayon ay hindi pa din po siya nakakapagsalita. Sabi ng taga-ampunan. Ano po ang nangyari sa kanya? Papaanong hindi po siya nakakapagsalita? Natagpuan siya ng rescue team na mahigpit ang pagkakahawa kamay sa kanyang ina. Sa kasamaang palad ay pumanaw ang ina niya dahil sa pagkakaguho ng building na kanilang tinitirhan. Kinakausap naman namin siya dito pero hindi namin alam bakit ayaw pa din niyang magsalita. Hindi ko alam kung awa o tadhana pero nung tumingin siya sa akin, diretso sa mata, parang may humila sa dibdib ko. At nakakatuwa dahil parehas naming naramdaman yon ng asawa ko. Kaya naman nagdesisyon na kami. Inampo namin ang bata at pinangalanan namin siyang Mila. Mabait na bata naman si Mila. Wala kaming naging problema sa kanya. Kumakain naman siya ng ayos at sinisiguro namin na masustansya ang kinakain niya. Binilhan na din namin siya ng marami pang laruan at mga damit. Dahil sa parehas kaming may trabaho ng asawa ko, ay nag-hire kami ng yaya na mag-aalaga kay Mila. Naging maayos naman po ang takbo ng buhay namin. Umuwi kami ng asawa ko galing trabaho na masaya. Dahil sa totoo lang ay napamahal na po sa amin ang bata. Napapasaya niya po kami. Makalipas ang ilang buwan na ganoon ang routine namin sa bahay. Napapansin namin na laging may pasa sa tagiliran na si Mila. Nag-worry kami ng asawa ko. Kinakausap namin lagi ang yaya niya pero paulit-ulit lang ang sagot nito. Na baka nakagat daw ng ipis o baka napatama sa may lamesa, kakalaro. Hindi namin makausap ang bata dahil kahit tanungin ko siya, ay tumititig lang siya sa amin. Dahil na din sa paulit-ulit na nangyari, ay nagdesisyon kaming maglagay ng CCTV sa bahay. Ilang linggo ang nakalipas nang ma-review namin ito, ay laking gulat namin nang makita naming sinasaktan si Mila ng yaya niya. Hindi lang kurot, may palo at hampas pa sa ulo. Nanlumo ako at pati na din ng asawa ko. Kaya naman nagdesisyon kaming palayasin na siya. Ngunit bago pa lang namin siya katukin sa kwarto nito, ay may narinig kaming malakas na sigaw. Sobrang lakas ng sigaw niya na parang hinihiwa ng kutsilyo ang katawan niya. Kinakatok namin siya. Hindi namin buksan dahil parang may nakaharang sa pinto. Naglalagabuga na sa loob na parang may naghahagis ng mga gamit. Umiiyak siya, sumisigaw at humihingi ng tulong. Kinuha ng asawa ko ang susi.
Pagbukas niya ng pinto, tumigil ang ingay sa loob. Nadad na namin ang makalat na kwarto ng yaya ni Mila. Nagulat kami ng asawa ko nang makita namin na umiiyak siya sa isang sulok at takot na takot. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari sa'yo? Galit kong tanong sa kanya. Ate, tulong! Papatayin niya ako! May babae! May babae! Sagot ng yaya ni Mila na takot na parang nababaliw. Agad ay nagpatawag na din kami ng barangay para sila na ang kumuha sa yaya ni Mila. Ayon sa mga tao sa barangay hall ay paulit-ulit daw nitong sinasabi na may babae at papatayin daw siya nito. Pinatawag na din namin ang pamilya niya sa probinsya. Binigyan na din namin sila ng kaunting tulong. Hindi na lang namin siya sinampahan ng kaso sa pananakit sa anak naming si Mila. Pagkatapos po noon ay nagdesisyon muna ako na mag-leave sa trabaho. Pansamantala ay ako muna ang magbabantay kay Mila habang wala pa kaming nahahanap na panibagong yaya. Sa ilang araw kong pagbabantay kay Mila ay meron po akong kakaibang napapansin sa kanya. Lagi niya pong tinataas ang isa niyang kamay. Parang may inaabot at ngumingiti. Parang may nginingitian na kahit wala naman akong nakikita. Kapag ganun ang ginagawa niya, ay tinatanong ko siya kung may nakikita ba siya. Titingin lang siya sa akin. At pag ganun, ay agad ko siyang yayakapin. Isang gabi ay nag-usap kami ng asawa ko na si Sam. Gusto naming maranasan ni Mila na makihalubilo sa madaming bata. Baka pag ganun ay makatulong din sa kanya ito para makapagsalita siya. Kaya naman in-enroll namin siya sa school. Fast forward, ayos lang kay Mila na mag-aral. Hindi siya umiiyak at nag-i-enjoy naman siya. Kahit tahimik lang siya ay madali naman niyang natututunan ang mga tinuturo sa kanya ng kanyang guro. Dumating ang araw na ipinatawag ako sa school dahil may gusto lang daw ipaalam sa akin ang guro. Nang pumunta ako doon ay nagulat ako sa mga ipinakita sa akin. Sa lahat ng test paper ni Mila ay may nakadrawing na bata at isang anyo ng babae. Magulo ang mahaba nitong buhok. Mahaba ang kasuotan na kulay itim. Mahahaba ang mga braso at magkahawak pa sila ng kamay. Pagkatapos naming mag-usap ng guro ay dinala ko ang mga papel na yon sa bahay. At kinagabihan pagdating ng asawa ko ay pinakita ko yon sa kanya. Naging positive lang ang asawa ko noon at sinabi niyang may ganun lang daw talagang mga bata at wala naman daw siguro yung masamang pangitain. Ilang araw pagkatapos akong kausapin ng guro, nagulat ako dahil may magulang daw na nagrereklamo sa anak kong si Mila. Kaya naman pumunta daw ako sa eskwelahan para makausap ang magulang na yon. Pagdating ko doon ay kaharap na namin ng prinsipal at ang galit na magulang. Kasama ang anak niya at pati na din ang anak kong si Mila. Madami siyang sinasabi na masama daw ang ugali ng anak ko, palaaway at ang pinaka-worst, magnanakaw daw. Paulit-ulit daw na kinukuha ni Mila ang mga gamit ng anak niya. Wala akong masagot dahil hindi ko alam ang depensa ng anak ko dahil hindi naman siya nagsasalita. Humingi na lang ako ng paumanhin doon sa magulang. Pero sa loob-loob ko, alam kong mabait si Mila. Hindi siya ganong bata at kaya kong bumili ng gamit para sa kanya. Hindi niya kailangang manguha ng gamit ng iba. Pag
Pag-uwi ko ng bahay ay agad kong kinausap si Mila. Niyakap ko ang anak ko at sinabi ko sa kanya na alam kong hindi niya yun kayang gawin. At huwag siyang mag-alala dahil hindi mawawala ang pagmamahal namin sa kanya. Lumipas ang ilang araw ay nag-message ang guro nila. Humihingi ito ng panalangin dahil may nangyaring aksidente sa isa sa mga kaklase ni Mila. Nagulat po ako. Yung matapobreng magulang na nagreklamo kay Mila. Ang buong pamilya nila ay naaksidente po habang sakay sa kotse nila. Bumangga daw ito sa isang malaking truck. Hindi ko po alam pero biglang pumasok sa isip ko na bakit lahat ng umaagrabyado kay Mila ay napapahamak? O talagang nakakataon lang na may masamang nangyayari? Una, yung dati niyang yaya na nananakit sa kanya. Sumunod naman ay ang matapobreng magulang ng kaklase niya. Bago matapos ang leave ko ay nakahanap na ang asawa ko ng bagong yaya ni Mila. Siniguro ni Sam na matino ang makukuha niyang katulong, yung hindi mananakit ng bata. Si Lenlen, mukhang maayos naman siya. Sa katagalan ay nagkasundo naman si Mila at ang bago niyang yaya. Lagi din ako nag-check ng CCTV. At okay naman, mukhang maayos naman. Ang hindi ko lang gusto kay Lenlen ay meron siyang third eye. Kung ano-anong sinasabi niya na kapag bibigay sa akin ng takot. Ate, dapat magpa-albularyo na tayo. Mukhang may laging sumusunod kay Mila. Ano bang sinasabi mo? Ikaw kaya ang ipa-albularyo ko dahil ikaw naman ang laging sumusunod sa anak ko eh. Pabiro ko sa yaya niya. May babaeng nakaitim na magulo ang buhok. Laging kasama ni Mila. Nanlaki ang mga mata ko. Nagsabihin yun ni Lenden. Tugmang-tugma yun sa mga dinodrawing ni Mila sa test paper niya. Delikado ba siya sa anak ko? Mapapahamak ba si Mila? Nagpapanikong tanong habang niyuyugyug ko ang braso ng yaya ni Mila. Nag-alala ako bigla. Ayoko magsalita ate. Baka magalit siya. Sabi ni Lenden na parang takot na takot. Pag-uwi ng asawa ko ay sinabi ko sa kanya na kailangan namin ng albularyo. Natawa lang siya. Huwag daw akong maniniwala sa sinasabi ng bago naming yaya. Isang gabi, habang tulog na ang lahat, bigla kong naisipan na kunin sa kwarto niya si Mila. Naisip ko na itabi siya sa aming matulog. May sarili kasi siyang kwarto. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto niya, nagulat akong madatnan na nakalutang ang anak ko sa ere. Sa taas ng kama niya. Nilapitan ko siya at agad ko siyang kinuha. Nang biglang sumara ang pinto. Niyakap ko ang anak ko. Ginigising ko siya pero hindi siya magising-gising. At nang maya-maya ay may lumabas na isang babae. Ang babaeng yun. Siya yun. Siya ang nasa drawing ni Mila. Nanggaling siya sa ilalim. Pataas. Magulo ang mahaba niyang buhok. Nakaitim. Nanlaki ang mga mata ko. Nanlalamig ako noon habang nakatitig sa kanya. Hindi ko mawari ang itsura niya. Natatakpan ng mahabang buhok niya ang kanyang muka.
Nasa kama lang kami noon. Yakap-yakap ko si Mila. Papalapit na ang babae sa amin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon sa sobrang takot. Sinamahan pa ng malakas na hangin na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Nag-isip ako noon, hindi kaya siya ang mama ni Mila? Kung ikaw ang mama ni Mila, hayaan mo na siya sa amin. Huwag kang magpapakita sa kanya. Ipaubaya mo na siya sa mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Mahal ko si Mila. At anak ko si Mila. Dahan-dahang bumabalik sa dati ang lahat. Nawala ang malakas na hangin. Nawala na din ang babaeng nakaitim. Dali-dali akong lumabas at bumalik sa kwarto namin ng asawa ko. Buhat ang anak kong si Mila. Nagulat ang asawa ko at nagtanong, anong nangyayari? Tila wala siyang alam. Kahit ang lakas ng sigaw ko ay nakakapagtakang hindi niya ito narinig. Kinabukasan ay nagpatawag kami ng pare para ipabless ang buong bahay. Pinasked din namin sa simbahan ang binyag ni Mila. Nagpaalbularyo na din ako sa bahay para makatiyak na wala nang makakalapit na kung anong nilalang sa anak ko. Linggo-linggo ay dinadala ko na din siya sa simbahan. Gagawin naming maayos ang buhay niya. Sa nangyaring encounter ko sa nilalang na yon, ay mas lalo pa naming iingatan si Mila. Makalipas ang ilang taon ay naging maayos na po ang lahat. Tumagal sa amin ang yaya ni Mila, na si Lenlen. At ang sabi niya ay wala nang nilalang na sumusunod pa sa anak ko. Hindi na rin siya nagdodrawing ng kung ano-ano. Kaming apat na ang dinodrawing niya. Ako, ang daddy niya, at siya. At pati na rin ang little brother niya. Nabiyayaan na po kami ng isa pang anak. Siyempre si Mila pa din ang una. At ang mas nakakatuwa, sa unang pagkakataon ay tinawag akong mama ni Mila. Siguro nga ay ang kaluluwang yon ay ang yumaong ina ni Mila. At alam kong alam niya at ramdam niya kung gaano namin kamahal si Mila.